Asher, ano ang mga bagong impormasyon na nahayag sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga issue na kinakasangkutan ni Alice Guo? Monica, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw para sa mga senador ang partisipasyon ni Guo Huaping o mas kilala bilang Alice Guo sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ay matapos dumalo sa pagdinig ng Senado ngayon araw ang ilan pang mga personalidad na itinuturing na konektado sa dismissed mayor at may kinalaman din umano sa POGO operation maging sa pagtakas ng magkakapatid na Guo sa bansa. Pinabulaanan ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay na may relasyon siya kay Alice Guo alias Guo Huaping. Ito ay sa kabila ng larawan na ipinakita ng mga senador kung saan suot ni Mayor Kalugay ang isang campaign t-shirt ng pinatalsik na alkalde ng Banban Tarlac. Makikita pa sa isa pang larawan na magkasama ang dalawa sa isang caravan float. May mga ipinilisanta pa si Senate Pro Tempore Leader Jinggoy Estrada na mga larawan na nakasuot ang dalawa ng 6 mga senador ay couple shirt. Ngunit paulit-ulit na iginiit ni Mayor Kalugay na magkaibigan lang sila ni Alice Guo. Siguro wag na tayong magbaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ah, ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganon, Your Honor. So, MU lang, MU? Wala din po, Your Honor. May listahan pa ng 5 negosyo na pawang mga fish farm ang isiniwalat ni Senador Risa Ontiveros na nakarehistro sa mga kahinahinalang business name. Talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor. Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Nako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Inusisa rin ng mga senador ang mga staff ni Alice Guo at Mayor Kalugay. Sila umano ang mga nagproseso ng counter-affidavit ni Guo sa kasong human trafficking na isinampa sa Department of Justice kahit wala na si Alice Guo sa bansa. Ngunit napuna ng mga senador na magkaibang salaysay ng isa sa mga staff ni Alice Guo sa pahayag ni alias Kadante na kasama umano sa pagpapanotaryo ng affidavit. Kasabay nito, inamin ni Alice Guo na pinirmahan niya umano ang affidavit bago pa siya umalis ng bansa. Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case? Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Ayon naman sa ilang law enforcement agencies, patuloy pa rin silang kumakalap ng impormasyon kaugnay sa pagtakas ng grupo ni Alice Guo. Kabilang na ang umano'y 200 million pesos na pabuya sa pagtakas ni Alice Guo sa isang opisyal ng Bureau of Immigration. Ngunit ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, isang impormasyon ang nakuha nila mula sa intelligence community. Ani retired General Raul Villanueva, Senior Vice President at Security and Monitoring Cluster ng PAGCOR, bukod sa immigration personnel, ilang personalidad sa Philippine National Police ang sangkot umano sa pagtakas ni Guo. May pinag-usapan na yung sa border immigration. Hindi ko lang alam, ma'am, Chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former Chief PNP daw. Wow. Sinabi naman ng PNP na patuloy pa rin ang investigasyon na ginagawa nila at nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya kaugnay nito. Monica, kanina bago matapos ang pagdinig ng Senado ay nilinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Alice Guo yung impormasyon nga na kaugnay sa former Chief PNP na sasangkot umano doon sa pagtakas ni Alice Guo at kinumpirma naman ni Alice Guo na hindi sila nagkita kailan paman ni Senador de la Rosa at maging hindi rin ito nagbayad ng ano pa mga halaga
kay Senador De La Rosa. At kinumpirma din naman at tiniyak ng PAGCOR na ang tinutukoy na former Chief PNP doon sa intelligence community na nakalap nilang impormasyon ay hindi naman ito si Senador Bato De La Rosa. Kanina dumating rin si Cassandra Leong, ang isa pang negosyanteng nasasangkot din sa Pogo, at wala namang masyadong pagsisiyasat na ginawa ang mga senador kaugnay sa kanyang pagdating kanina, bagamat kinumpirma din ni Cassandra Leong na kanyang boyfriend itong si Wesley Guo, ang kapatid ni Alice Guo. Kanina andun din si Sheila Guo, ngunit hindi naman na ito natanong pa ng mga senador. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, isa sa mga involved doon sa tumulong kay Alice Guo doon sa pagsampa niya ng kanyang counter affidavit ay staff nitong si Mayor Kalugay. Hindi ba ito telling na kung gaano sila mayroong close relationship ni Alice Guo, kung bakit sila ang nilapitan para tumulong dito sa pag-file ng counter affidavit, Asher? Well, Monica, yan ang isa sa mga nakikita ng mga senador bilang magkaugnay nga itong dalawa, ang mga staff ni Mayor Kalugay at ni itong si Alice Guo. At sinasabi nga nila, kanina tinatanong din ng mga senador kung sila ba ay close, itong mga staff nila ng bawat isang panig ni Alice Guo at ni Mayor Kalugay. Ngunit yan ang isa sa mga masasabi natin na i-take note din ng mga senador kaugnay nito. At sa mga susunod pa na mga pagdinig ay sinasabi nga ng mga senador na mas lalo pang mas malalim pa yung makukuha nilang impormasyon na inaasahan nilang doon sa mga susunod pa na pagdinig. At Asher, huling tanong na lang, doon sa mga nabanggit na di umano ay mga businesses ni Alice Guo at ni Mayor Kalugay, kanino ba nakarehistro itong mga businesses na ito at bakit dinideny ni Mayor Kalugay? Yes, ang sinasabi kanina, may mga 5 mga businesses nga na nailista si Senador Risa Ontiveros. At yung mga owner ng mga businesses na yan ay iba-ibang mga tao. Isa dyan ay yung staff ni Mayor Kalugay na present din kanina sa pagdinig. At ang sinasabi nga ng kanina, sinasabi nga nitong staff ni Mayor Kalugay ay siya lang yung nagproseso noon. Ngunit hindi naman talaga siya yung kumbaga sinasabi niya hindi natuloy yung registration at hindi naman siya yung owner ng operasyon. At yun nga ang sinasabi ni Mayor Kalugay, dinideny niya na hindi siya ang may-ari ng mga businesses na yun at hindi yun nag-ooperate. Alright, maraming salamat Asher Cadapan Jr. live mula sa Senado.